Danica POV. Mabilis na lumipas ang oras at gumising na lang ako kinabukasan para pumunta sa isang photoshoot na halos gusto ko ding wag ituloy. Mabilis ako naligo. It's already 7 o'clock in the morning at alas 8 pa yung start namin. Isang oras na lang ang meron ako kaya mas binilisan ko na ang kilos ko. Napailing na lang ako. I remember what we did last night, me and Chase. Kaya medyo nalate ako ng gising kasi halos 12 midnight na kami natutulog. Kaya ayan tuloy, 7 na ako naggising. Usually kasi 6 yung gising ko. Nagjo-jogging pa kasi ako noon nung nasa Spain pa ako. Naalala ko ang ginawa namin ni Chase kagabi. Nag-movie marathon lang naman kami after that kiss. Oh God, I remember it again. Halos saksakin ko na siya kahapon kasi kesyo daw naka-score siya sa akin. Tumawag din si Papo sa akin kagabi na madedelay daw yung dating ng kasambahay kasi may emergency daw sa bahay nila. Napapigit ako nang maramdaman ng malamig na tubig sa katawan ko. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na ako sa banyo para makapagbihis. Hindi na ako nagtagal sa pagliligo dahil baka nag-aantay na yung isa sa baba. Pagkatapos kong isuot ang isang white bodycon silky dress ay agad kong blinower ang buhok ko. Hinayaan ko itong nakalugay lang. I decided to put some amount of makeup, then I put on my black stilettos to partner my bodycon dress. The dress is caging the shape of my body. Labas kaunti ang cleavage ko pero hindi naman masagwa tingnan. Above the knee lang ang dress at hindi siya ganon ka-revealing. Nang masatisfied na ako sa muka at ayos ko ay kinuha ko na ang white pouch ko at lumabas na sa kwarto. Nasa hagdan pa lang ako nang naamoy kong isang mabangong amoy. Mibilis kong nilakad ang hagdan para makarating na sa kitchen. Good morning! Nabutan ko doon si Chase na naghahanda ng pagkain sa mesa. Tumaas ang tingin niya sa akin at bahagya pa akong nagulat dahil sa ayos niya. What's with the look? Namamangha kong tanong sa kanya. Why? In love ka na niyan? Pakasal na ba tayo? Napabusangot ako sa kanya. As usual ay polo shirt at pants lang ang suot niya pero ngayon ay himala ata at ang ibang taste niya. Naka-t-shirt pa din naman siya na kulay white pero pinatungan niya ito ng isang white day na blazer. Sa pang-ibaba niya naman ay isang white six-pocket ang suot niya nang tingnan ko ang paa niya ay black undersuika na mga sapatos ang suot niya. Okay, what's with that formahan Chase? I admit he looks so handsome in that. Pinigil ko nga lang ang sarili kong huwag matitigalgal kanina eh. Ang ayos ng buwag niya na karaniwang nakataas ay ngayon bagsak na mas lalong nakadepende sa gwapo niyang mukha. Nagbago atang style mo ah. Tanong ko sa kanya at mas piniling umupo na lang. Pinaghila niya naman ako ng upuan bago siya naupo din. Just find it cool. Sagot na lang niya at sinandukan ako ng pagkain. Magana akong kumain dahil masarap ang luto niya kahit simpleng hotdog, fried rice at bacon lang naman yun. Matapos ang ilang oras ay nagpahinga muna ako sa sala after ko kumain. Nagpresenta siya nang magliligpit ng pinagkainan. Ilang minuto ang lumipas nang natapos na siya at inaya na akong umalis. Pasimple akong sumilip sa wristwatch niya at nakitang 8:15 na pala. Okay, I'm late. Chase, bilisin mo naman, late na ako. Saad ko sa kanya. Kahit naman gano'n ang sitwasyon pag-usapan trabaho, ayaw ko na nagkakamali ako or nagiging pabaya. Hindi ko na malaya ng oras ngayon. Sinunod niya naman ang sinabi ko pero nakabusangot ang mukha niya. Actually, kanina pa yan ganyan. Hindi ko naman alam ang dahilan niya. Nang makarating kami sa parking lot ng kumpanya ay hindi na ako nag-abala pang magtakip ng mukha dahil wala din naman tao doon at papasok na din kami sa kumpanya. Sa panonood namin kagabi ay aksidenteng napanood namin ang balitang tungkol sa akin sa TV. Kesyo saan daw ako tumutuloy at meron ding mga fans na halos mag-abang na sa mga mall at baka daw mapadaan ako doon. Wala pa akong balak mag-appear sa media ngayon. Tatapusin ko muna itong trabaho na ito bago ko gawin ang isa ko pang ipinunta dito sa Pilipinas. Malapit na kami sa main door ng company nang bigla kong naramdaman ang pagpatong sa akin ni Chase ng isang bagay. Masyadong revealing. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Blazer niya ang nilagay niya sa akin. Hindi na ako nag-abalang tanggalin pa yun kahit hindi naman talaga revealing ang suot ko. Pasimple ko siyang pinagmasdan at napakagat-labi ako nang mapansing parang magkahawig pa ata ang mga suot namin mula sa kulay.
Pagpasok namin sa loob ng kumpanya ay agad kaming sinalubong ni Annalyn. Humingi ako ng pasensya sa kanya dahil na-late kami ng dating. Saktong 9 na din kasi nung nakarating kami dito. Nako, I'm glad na andito na po kayo, ma'am. Aligang-aligaga si boss, baka daw hindi kayo pumunta. Natihimik naman ako sa sinabi nito. He's here? Kailangan pa ba yun? Mas lalo akong natahimik sa biglang sinabi ni Chase. Then I remembered na sinabi niya kahapon na pupunta siya mismo sa araw ng photoshoot. First time po ito ni sir kasi kaka-open lang ng company at isang bigating model pa yung mag-e-endorse. Nakangiti nitong sagot. Ngumiti na lang din ako dahil malang sunod na nagsalita. Madami sa mga empleyado ang nakasunod ang tingin sa akin. Meron pa ngang gusto akong lapitan pero nai-intimidate ata sa aura ng lalaking katabi ko kaya wala silang nagawa kundi ang purihin na lang ako at kunan ng litrato na sana huwag nilang ikalit sa social media. This way po, ma'am. Iginaya kami ni Annalyn sa isang elevator. Ilang segundo ay nakarating kami sa isang pintuan. Nasa 10th floor ito kung hindi ako nagkakamali. Nang buksan nito ang pinto ay naramdaman ko ang paghapit ni Chase sa biwang ko, palapit sa kanya na bahagya kong ikinaadtad lalo na nang bumulong siya sa tinga ko. Once your shoot is done, come quickly to me, okay? Madiin itong bulong sa tinga ko. Wala naman akong magawa kung hindi ang tumanggo. Kanina pa lang sa bahay ay panay na ang satsat niya na hindi na daw siya magpapaiwan sa lobby at baka may mangyari na namang masama sa akin. Kaya ito ang ending, kasama ko siya mayon sa photoshoot mismo as if hindi ko alam na si Clark ang unang dahilan niya. Ma'am Danica is here! Bungad agad ni Annalyn sa mga taong nasa loob ng silid pagbukas niya ng pintuan. Oh God, gorgeous as ever! Rinig kong saad ng isang lalaking papalapit sa akin pero based sa kilos at pananalita niyang malamya ay alam kong binabae ito. Hello, good morning. I'm very sorry I'm late. Oh, it's okay for us, except for our boss here. Itinakbo nitong ang tinin sa isang lalaking prenting nakaupo sa isang sofa habang nakatingin sa akin. Malaki ang room siguro dahil dito kami magsushoot, merong isang malaking sofa sa gilid kung saan doon nakaupo si Clark. Sa unahan naman ay merong mini stage at ang mas nakakaangat sa room ay ang dami ng flash at camera maging na din ang screen for recording, mga usual na gamit para sa isang photoshoot. May nakita din akong isang pintuan na may nakalagay na dressing room. Oh, and who's this guy? Malandi nitong saad bago pinasadahan ng tingin si Chase na nasa gilid ko at nakakapit pa din ng isang kamay sa bewang ko. Siyang ba? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang tumayo si Clark at pumunta sa mismong harapan namin. Bawal ka dito. Yung gamit lang, model at ako. You can go out now. Naging malikot ang tingin ko dahil nakakaramdam ako ng tensyon. I'm allowed to be here, sagot ni Chase sa kanya. Gusto ko siyang sitahin dahil medyo dumidiin ang hawak niya sa bewang ko. Ako ang boss dito. Danica wants me here and I won't let her stay with you, moron. Nakipagtagisan silang dalawa ng tingin. Ang katabi ko naman si Annalyn at yung bakla ay bahagya ding nagulat. Hindi lang kami ang sao sa silid, madami pa at ngayon ay nasa amin na din ang tingin. Tumikim ako. Sir, if I don't mind, I want Chase to be here. Nalipat ang tingin sa akin ni Clark, nilakasan ko ang loob ko upang huwag mapaapekto sa mga bigat ng tingin niya. We should start, sir. Hanggang 12 lang tayo ngayon. Then it's better if Chase is here. Tingnan mo nga at magkapareha pala ng attire. Agad pinasadahan nito ang aming kabuuan ni Chase. Tumiimang bagang nito na ikinataas ko ng kilay. What is he up to? Parang nga kasing magkatulad kami dahil nadala siya style at kulay. Let's start! Napaigtad kaming lahat nang bigla itong sumigaw at padarag na bumalik sa sopa. Narinig kong pagbuntong hininga ni Chase. Hinawakan kong gilid ng kamay niya na nasa bawang ko upang paabutin sa kanyang ayos lang. Alam kong pigil niya ang sariling masuntok si Clark. Nagsisi tuloy akong kinuwento ko pa sa kanya ito noon. Let's change your clothes, madam. Your makeup is already perfect na naman.
Napatanggo ako sa isang babaeng lumapit sa akin. Nakangiti ito at maganda. Bakas din sa mata niya ang paghanga habang nakatingin sa akin. Nilingon ko si Chase at ningitian. I need to change. Wait me there, okay? Nakangiting saad ko sa kanya bago itinuro ang sofa na ikinaroroonan ni Clark. Ayaw ko man pero wala nang ibang mauupuan kundi doon. Ayaw kong patayuin ng ilang oras si Chase. Tumanggo naman siya. Good luck, mi amor. Napangiti naman ako sa inasal niya. Bago niya ako bitawan ay napapikit pa ako nang mabilis niya akong halikan sa labi. Hindi ko na napigilan ang pamumula ko nang makita ko si Annalyn na tila kinikilig na nakatingin sa amin. Pero kaagad ding nawala nang masulyapan ng isang pares na mata na may bahid ng sakit at talim na nakatingin sa amin. Isuot mo ito sa buhok mo, ma'am. Agad kong nilagay sa buhok ko ang piraso ng bulaklak. Napatingin ako sa salamin at napangiti. It looks so cute. Nagtitirno sa suot kong colorful flower dress. Naka-flat tall shoes na lang din ako. Hindi revealing ang suot ko pero siguradong pagdating kay Chase ay kahit mag-jacket pa ako, revealing pa din ito sa kanya. Kung hindi lang din talaga sa takot sa akin ay baka nagbalot na ako ng comforter sa katawan kada araw. You look so pretty, ma'am. Pangarap ko lang noon na makita ka in person. Nabaling ang tingin ko kay Gina na sinusuklay ang dulo ng buhok ko. You're beautiful too, Gina, and thank you. Malumanay kong saad sa kanya na mas lalo niyang ikinangiti. Agad din kaming lumabas sa dressing room para mag-shoot na. Agad na dumako ang paningin ko sa dalawang lalaking tahimik na nakaupo sa sofa pero sabay ding umangat ang paningin nang makita akong palabas ng dressing room. Napalunok ako sa tingin nila. Bakas ang pagkamangha sa kanilang muka. Ganon din si Clark na isinawalang bahala ko lang dahil wala din naman akong pakialam. Mas may pakialam pa ako sa isa na humahanga ang tingin pero nakabusangot naman. Sabi ko na nga ba at lahat na lang ng damit na inaabot ko para sa kanya ay revealing daw. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na maliban kay Papa ay siya ang isa sa supporter ko. Napailing na lang ako at pumunta na sa mini stage. Red ang background ko habang ako naman ay nakaupo sa isang high stool na upuan. Hindi na ako nailang sa mga tingin dahil sanay na ako. Mahigit 10 kasi kami nasa loob ng silid. Nang maayos ko ang upo ko ay nilapitan ako ni Faye na isang organizer. Inabot nito sa akin ng isang bungkos ng bulaklak. Napangiti ako nang mahawakan ko ito. Roses and tulips. Ilang sandali ay inayos nilang pwesto ko para daw mas maayos at magandang kuha. Pumesta na sa harap ang nakilala kong photographer na si Andre. Nagpakilala kasi silang lahat kanina. Wala akong ginawa buong oras kundi ang ituon ng oras ko sa pag-post at pagkuha ng iba't ibang anggulo. Una kong in-endorse ay ang iba't ibang klase ng bulaklak na mayroon ng kumpanya nila. Napansin kong sa bawat balot na nasa bulaklak ay may nakatatak na Clark Company. Pangalawa kong in-endorse ay ang mga products nila na manghapa ko ng masilayan at maamoy ito. Madaming products kagaya ng skincare at perfumes. Hindi ko nga alam kung saan niya ito nakuhang ideya. Pangatlo kong in-endorse ay ang company na talaga nila. Hindi pang ako na-inform na may sasabihin pala akong speech sa huli, pero ayos lang naman. Hindi sila nahirapan sa pagkuha dahil sanay na ako sa pagtiempo ng tamang aura at kuha. Bahagya pa akong natawa nang maalala ang isang babaeng nag-apply noon ng ginawang post ay peace sign at puro wacky, kaya ang ending niya ay ginawa na lang siyang isang staff organizer. Ilang pesos din akong nagpalit ng damit. Pinalitan din nila sa isang shoot ang makeup ko at pati style ng buhok ko. At kitang-kita ko ang hindi pagsang-ayon sa mukha ni Chase na ikinatawa ko. Kaninang nasa kalagitnaan ako ng shoot ay tinambol ng kabang dibdib ko nang makitang nakikipagtigasan na naman silang dalawa ng tingin habang tila nag-uusap. Malayo ang agwat na meron sila. Nakampante lang ako nang lumabas si Clark at may ginausap sa cellphone. Pagbalik na to ay wala na namang nakasunod. Tinulungan ako ni Gina sa pagbaba sa mini-stage matapos ang shoot. Tamang-tama at 12 na din. Napakaganda mo. Gorgeous, mi amor. Nabaling ang tingin ko sa dalawang lalaking nagsalita.